Kaya mas mahalaga pa rin na sa relasyon natin sa Panginoon, dun mo hanapin ang iyong kaligayahan. Maligaya lang ba tayo pag lagi tayong may pera? Maligaya lang ba tayo pag laging maganda si Mrs.? Maligaya lang ba tayo pag laging may honor si bunso? Paano kung wala na ang sirkumstansyang ito o ang mga sirkumstansyang ito? Magiging maligaya pa rin ba tayo? Yun yung sinasabi ko po na kailangan lagi na ang ating kaligayahan ay nakaangkla sa relasyon natin sa Panginoon para sa lahat ng panahon ay meron tayong kagalakan. Sa panahon man ng down ng buhay, sa panahon man ng ups ng buhay, pag nakaangkla sa Panginoon o sa relasyon mo sa Panginoon ng iyong kaligayahan, walang bagay na makapagpapalungkot sa iyo. Isang magandang umaga ng linggo muli mga kapatid, kaibigan. Welcome po muli to my channel Bro Archie TV. Sa umagang ito ng linggo ay pag-usapan natin yung nandoon sa Philippians 4 verse 4. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Ang passage na ito, ang text na ito ay provides guidance on Christian living. At ang bagay na ito sa verse 4 ay tungkol sa kagalakan. Rejoice in the Lord, sabing ganon. Magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. The title of this devotion or message is Magalak kayo or Rejoice in the Lord. Paul emphasizes the importance of finding joy in one's relationship with God rather than circumstances. Bakit nga ba mahalaga na hanapin natin ang ating kaligayahan sa relasyon natin sa Panginoon rather than circumstances? Ang sirkumstansya ay lumilipas, nagbabago. Pagkatapos ng pesta, tapos na ang ligaya. Pagkatapos ng gala, ay tapos na yung excitement, tapos na yung pakiramdam na masaya. Pero ang relasyon mo sa Panginoon, may kagalakan yan sa lahat ng panahon. Kahit na may kakapusan, kahit may panahon na medyo hindi maganda ang mga pangyayari sa iyong buhay o sa panahon man ng kasaganaan, basta ang kaligayahan mo ay nakaangkla sa relasyon mo sa Panginoon, may kagalakan sa lahat ng panahon. In Philippians 4:12-13, ang sabi po ng Word of God ay, alam ko kung paano maghikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. That time nakakulong po si Apostol Pablo. Kaya mas mahalaga pa rin na sa relasyon natin sa Panginoon, dun mo hanapin ang iyong kaligayahan. Maligaya lang ba tayo pag lagi tayong may pera? Maligaya lang ba tayo pag laging maganda si Mrs.? Maligaya lang ba tayo pag laging may honor si bunso? Paano kung wala na ang sirkumstansyang ito o ang mga sirkumstansyang ito? Magiging maligaya pa rin ba tayo? Yun yung sinasabi ko po na kailangan lagi na ang ating kaligayahan ay nakaangkla sa relasyon natin sa Panginoon para sa lahat ng panahon ay meron tayong kagalakan. Sa panahon man ng down ng buhay, sa panahon man ng ups ng buhay, pag nakaangkla sa Panginoon o sa relasyon mo sa Panginoon ng iyong kaligayahan, walang bagay na makapagpapalungkot sa iyo. Kung titingnan po kasi natin yung deeper context ng bagay na yan, si Pablo po ay nakakulong that time. In 13 and 14 ng Philippians 1, makikita po natin na ang sabi, nalaman ng mga bantay na sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Diba? That time nakakulong si Pablo. At ang public prisons that time ay yung tinatawag nilang karser o yung public prison.
At yung dungeons, yun yung private prisons. Gawa sa mga bato, gawa sa mga bricks wall, at may maliit lang na bintana at mabigat na pintuan. Madilim, mamasa-masa, poorly ventilated. They suffered from overcrowding, poor sanitation, and inadequate food and water. Ganyan yung katindi yung sitwasyon na meron si Paul that time nang siya ay kumbaga nakakulong. At naka-bound in chains pa siya at guarded ng mga prison guard. Tapos wala silang limited access, limited lang yung access nila sa mga visitors at communication. Prisoners had limited access to visitors and communication with the outside world was restricted. Pero bakit nasasabi ni Paul ang ganitong bagay? Kasi ang kaligayahan ni Paul ay nakaangkla sa relasyon niya sa Panginoon at hindi sa mga sirkumstansya. Kaya napakahalaga na ang ating kaligayahan ay iangkla natin sa Panginoon. Nakadepende dapat sa relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil ang kahirapan ay parte na yan ng buhay at baka sa darating na mga panahon ay yan pa ay mas lalong lalala. Kaya dapat sa Diyos nakaangkla ang iyong kaligayahan. Dahil ang Diyos pwede mong lapitan sa lahat ng panahon. Kasi kung titignan natin, ang nanay mo pwedeng maghirap, ang tatay mo pwedeng manghina. Sa ayaw at sa gusto mo ay pwede silang makasira sa pangako nila sa iyo. Dahil unstable, nagbabago ang circumstansya, di ba? Pero ang Panginoon, God is omnipotent God. God is omniscient God. Pwede mong asahan sa lahat ng panahon. Kaya mahalaga mga kapatid, mga kaibigan na sa Kanya natin hanapin ang ating kaligayahan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, bilang konklusyon sa lahat ng ito, pwede nating i-maintain ang ating kaligayahan. Depende lamang kung saan ito nakaangkla. Depende lamang kung saan ito nagmumula. Kung ito ay nakaangkla sa relasyon natin sa Panginoon, walang bagay o sitwasyon na makapagpapalungkot sa iyo. In Romans 8:35-39, the Bible says, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan, ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kung walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Diba? Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, rejoice in the Lord always. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Maraming salamat sa inyong pakikinig at paglalaan ng oras sa umagang ito ng linggo. Lagi po nating tatandaan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Feed our soul ng mga salita at mga bagay ng ating Panginoon. God bless you all at muli, happy Sunday, blessed Sunday everyone. Glory to God.